Christian. Gusto ko mag-comment na I'm just an ordinary citizen. Kasi chance ko ito na maintindihan ng taong bayan. I am a full-blooded intelligence officer. Sanay ako tumingin ng Philippines in the world. Right after 2022 election, tatlo kagad yung nabasa ko. Yung ICC, yung charter change, at saka impeachment. Hindi pa yan pinag-usapan, nasa isipan ko na. Dahil may mga nakakausap ako, may nagre-report sa akin. That's one. Second, sino mga players behind ito? Yung expert sa impeachment o expert sa mga ganitong bagay. Naglilitawan yung pangalan. Kung naglilitawan ang pangalan nila sa panahon ni BP Binay, naglilitawan niyo. So, kitang-kita ko. I agree kay General Kirby na sa ngayon, ang tingin ng karamihan, it is a political exercise. With all those things that I'm sharing also, na sinabi ni Congressman, na the same thing also, na kanya-kanyang prinsipyo tayo. At the moment that is principle. Ito lang sasabihin ko sa lahat, lalo na sa taong bayan. Ang panahon ng eleksyon ay opportunity sa mga kandidato to consolidate power. And right after election, your power is consolidated. But right after election, the politicians must unite to serve the people. Pero ano nangyari? They divide themselves to consolidate power, to grab the certainty of another election. Sino nagsuffer? Taong bayan. Tapos na yung consolidation of power. That was the last 2022 election. Pag-declare sinong winner, your power is consolidated to serve the people. Anong gagawin mo? Magkalabang ka sa politika? You have to unite to serve the people. Magkaiba ng constituents, pag nanalo, constituents mo lahat. Ano nangyari ngayon? Ang siniservisyon, kanya-kanyang constituents. So we are dividing the people. We cannot continue on dividing the people. Dahil kung yan ay mangyayari, ang social justice, ang people's agenda ay walang mangyayari. Alright. Siguro sir, ito sundot na